Nag-alangan si Naruto nang mapansin niyang kasama ni Kiba sa laban ng aso niyang si Akamaru. Biglang umatake si Kiba at sinuntok si Naruto sa sikmura, dahilan para bumagsak ito. Akala ni Kiba tapos na ang laban kaya sinabi kay Hayate na ideklara na siyang panalo, pero tumayo si Naruto at sinabihan siyang mas mabuti pang isama ang aso niya sa laban. Naglabas si Kiba ng mga smoke bombs at ginamit ang gulo para suntukin ulit si Naruto. Nang mawala ang usok, nakita niyang nakahandusay si Naruto. Pero hindi niya alam na shadow clone lang ito. Tinawag niya si Akamaru, pero biglang kumagat ito sa braso niya. Si Naruto pala ang nag-transform na Akamaru habang hawak ng clone niya ang totoong aso. Hindi nagpatalo si Kiba at nagpakain ng food pill kay Akamaru, kaya nagkulay pula at naging mas mabangis ang aso. Siya rin, kumain ng pill para lumakas. Gumamit sila ng four legs technique at beast human clone, kaya parang dalawa ng mababangis na hayop ang kalaban ni Naruto. Sinundan pa nila ng Fang Passing Fang na nagpabagsak kay Naruto ng diretsong planking sa lupa. Pero syempre, hindi nagpatalo ang bida. Habang tinatawanan siya ni Kiba, tumayo si Naruto at sinumpa na hindi siya susuko hanggat hindi siya nagiging Hokage. Ginamit ni Naruto ang smoke screen ni Kiba para mag-disguise bilang pangatlong Kiba gamit ang transformation technique. Dahil dito, nalito si Kiba at aksidenteng sinapak si Akamaru, dahilan para mawala ng malay ang aso. Lalo lang itong ikinagalit ni Kiba. Kahit galit na galit si Naruto, hirap pa rin siyang sumabay dahil sa lakas at bilis ni Kiba mula sa Pill-Enhanced Chakra niya. Pero eto na ang surprise attack. Sa sobrang effort ni Naruto, biglang napautot siya ng malakas, direkta pa sa mukha ni Kiba. Dahil sa sobrang talas ng pang-amoy ni Kiba, para itong atomic bomb sa ilong niya, kaya napahinto siya sa galit at nahilo sa amoy. Sulit na sulit ang pagkakataon, kaya ginamit ni Naruto ang kanyang Naruto Uzumaki combo. Ang teknik na ito ay inspired sa Lion Combo ni Sasuke at pinagsama ang kanyang shadow clones para magbigay ng bonggang finishing move kaya nanalo si Naruto. Ang sunod na laban ay si Hinata Hyuga kontra kay Neji Hyuga, ang pinsan niyang galing sa branch house ng Hyuga clan. Tinawag pa ni Hinata si Neji na kuya, kaya ipinaliwanag ni Kakashi na magkamag-anak talaga sila. Pag-umpisa ng laban, todo intimidate agad si Neji at sinabihan si Hinata na masyado siyang mabait at mahina para maging ninja. Dahil dito, parang gusto na lang ni Hinata sumuko sa sobrang nervyos, pero si Neji, di pa tapos, tuloy-tuloy ang banat niya. Biglang sumigaw si Naruto mula sa audience. Laban lang, Hinata. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Hinata at handa ng lumaban. Nagka-face off na ang magpinsan gamit ang trademark na gentle fist style ng Hyuga clan. Sobrang intense, pero halata pa rin ang drama sa mukha ni Neji at todo effort naman si Hinata na huwag magpatalo. Habang lumalaban, inalis ni Neji ang manggas ni Hinata at ipinakita na tinamaan niya ang ilang mga special pressure points na tinatawag na tenketsu sa braso ni Hinata. Dahil dito, nahinto ang daloy ng chakra ni Hinata, kaya't hindi naging epektibo ang suntok niya kay Neji. Patuloy na inaatake ni Neji si Hinata, pero hindi pa rin ito sumusuko. Laban lang, sabi niya, dahil inspired siya kay Naruto. Sinabi ni Hinata kay Neji na naniniwala siya ang mas nahihirapan dahil pilit niyang nilalabanan ang kanyang tadhana. Galit na galit si Neji at muntik nang tapusin si Hinata, pero pinigilan siya ng 4 na Jonin na nanunood. Bumagsak si Hinata dahil sa cardiac arrest. Si Naruto sobrang apektado, nangako siyang ipaghihiganti si Hinata. Matapos ang matagal na paghihintay, nakipaglaban si Rock Lee kay Gaara. Sinimulan ni Lee ang laban gamit ang taijutsu, pero naharang ng buhangin ni Gaara ang mga atake niya. Para makalusot, pinayagan ni Gai si Lee na tanggalin ang mga pabigat sa kanyang mga binti. Sa ginawa niyang ito, tumaas ang bilis ni Lee at nakapagpatama kay Gaara, pero nadiskubre niyang ang katawan ni Gaara ay puro buhangin. Binuksan ni Lee ang una sa 8 gates at inikot si Gaara gamit ang ilang malupit na sipa. Nahuli siya gamit ang bandages ni Lee at ginamit ang front lotus. Pero nang matapos ang move, nadiskubre niyang ginamit lang pala ni Gaara ang body replacement technique. Ang target pala ni Lee ay isang decoy, isang hollow clone na gawa sa buhangin. Biglang lumabas si Gaara at nakipaglaban kay Lee na ngayon ay mahina na dahil ginamit niyang muli ang front lotus. Si Gai at Neji ay may flashbacks kung paano nagsimula si Lee bago siya naging genin at kung paano siya nagsikap na maging respetadong ninja gamit lang ang taijutsu. Pero mabilis na naka-recover si Lee at ipinakita ang kanyang kakayahan na buksan ang second gate. Pagkatapos, binuksan pa niya ang third gate para dagdagan ng lakas at pati si Gaara ay kinabahan. Dahil sa bilis ni Lee, hindi na kayang protektahan ni Gaara ang sarili gamit ang buhangin. Binuksan ni Lee ang 5th gate at ginamit ang pinakamalupit niyang atake, ang reverse lotus.
Pero nakaligtas si Gaara dahil ginamit niya ang buhangin sa kanyang sandgord para mapahina ang pagbagsak at ginamit ito para durugin ang kaliwang braso at paa ni Lee. Pagkatapos, inihanda ni Gaara ang buhangin para tapusin si Lee pero tumalon si Guy para protektahan ang kanyang estudyante. Kahit nawalan na ng malay dahil sa sakit, tumayo si Lee at nagpatuloy sa laban dahil gusto niyang manalo kahit basag na ang katawan. Umiiyak si Guy sa dedikasyon ni Lee at dinala siya para magpagaling. Inanunsyo ng mga medical ninja na sobrang lala ng mga pinsala ni Lee at hindi na siya makakalaban bilang ninja ulit. Nagsisi si Guy na tinuruan si Lee ng mga delikadong teknik at umalis na siya sa ring para magsimula ang huling laban nina Choji Akamichi at Doso Kinuta. Kahit na may plano, mabilis na talo si Choji kay Doso, kaya tapos na ang preliminaries. Ang siyam na geni na makakalusot ay may kanya-kanyang kalaban at binigyan sila ng isang buwan na training bago ang finals. Samantala, si Kabuto ay nagplano sanang kidnapin si Sasuke para kay Orochimaru pero nasupalpal siya ni Kakashi at napilitan siyang umatras. Gusto sanang bisitahin ni Naruto si Sasuke pero sinabi ng mga nurse na hindi ito tumatanggap ng bisita. Pagkatapos, nagkita sina Naruto at Kakashi at nag-request si Naruto na makipag-training kay Kakashi para sa finals. Pero si Kakashi, na planong mag-train kay Sasuke, ay in-offer si Abiso na maging trainer ni Naruto. Dumating si Abiso at in-announce na siya ang magiging bagong trainer ni Naruto. Nagreklamo si Naruto bakit daw yung mas mahina pa sa kanya ang magtuturo sa kanya. Malapit na niyang ikwento kay Kakashi kung paano niya natalo si Abiso gamit ang harem technique pero pinigilan siya ni Abiso. At tinukso siya na huwag sabihin kahit kanino, sinuhulan siya ng libreng ramen bilang kapalit. Pagkatapos umalis si Kakashi, hinamon ni Abiso si Naruto na tumakas. Kung makakatakas si Naruto, aalis siya bilang trainer at babangon na lang siya bilang replacement ni Kakashi. Agad na pumayag si Naruto at nagsimulang magtago, pero palaging nahahanap ni Abiso. Gumamit si Naruto ng transformation technique at ginaya ang babae sa billboard pero natuklasan pa rin siya. Bilang huling hakbang, gumawa siya ng maraming shadow clones at tumakbo sa iba't ibang direksyon. Pero, gumamit si Abiso ng sariling shadow clones at madaling nahanap ang totoong Naruto. Pumunta sila sa Ramen Ichiraku para kumain, at pagkatapos, ipinaliwanag ni Abiso ang paggamit ng chakra ni Naruto. Sabi ni Naruto, kaya naman niyang gawin ang mga ginagawa nila Sasuke at Sakura dahil sa chakra ng Nine-Tailed Fox. Matapos kumain, nagpunta sila sa Hot Spring Town para mag-training. Ipinakita ni Abiso kay Naruto kung paano mag-water walking. Sinubukan ito ni Naruto pero palaging nahuhulog sa tubig. Habang natututo na si Naruto, naisip ni Abiso na baka hindi niya naintindihan si Naruto at baka magaling pa pala itong ninja. Pagkatapos, nakita ni Abiso ang isang lalaking puti ang buhok na nambuboso sa women's changing room at sinalakay siya. Ngunit nagsummon ng lalaki ng frog at madaling tinalo si Abiso na nakita ni Naruto. Tinangka ni Naruto gisingin si Abiso pero hindi siya magising, kaya tinanong niya kung sino ang sumugod sa kanila. Nagpakilala ang lalaki bilang Toad Sage ng Mount Mayaboko at ang may akda ng mga Icha-Icha novels. Nang makita ni Naruto na paborito ni Kakashi ang mga libro, tinawag niya ang lalaki na ermitan yung bastos at inutusan siya na maging teacher niya. Pero tumanggi ang lalaki at umalis. Impressed pa rin si Naruto sa skills ng lalaki, kaya't sinundan siya. Nahabol ni Naruto ang sage habang ito ay tinatanggihan ng isang babae. Tapos nilagay siya ng sage sa isang jar at tumakas muli. Nahuli ulit ni Naruto ang sage na daydreamang sa labas ng bayan. Nang mag-transform ito gamit ang transformation technique at hindi niya naloko si Naruto, sinabi ng sage na tuturuan niya si Naruto kapalit ng mga curvy fruit. Na misunderstand ni Naruto ito, kaya't nagdala siya ng pakwan sa sage habang ang ito ay nagpapa-impress sa dalawang babae. Sinabi ng sage na gusto niya ng magandang babae, kaya't nagpakita si Naruto ng sexy technique. Impressed ang sage, kaya't tinanggap niyang turuan si Naruto basta sa sexy form, pero tumawa siya nang magprotesta si Naruto. Sa ilalim ng supervision ng sage, nagpatuloy ang training ni Naruto pero nahirapan pa ring maglakad sa tubig. Nang makita ng sage ang seal sa katawan ni Naruto, inalis niya ang 5-element seal na nagpapahirap kay Naruto kontrolin ang chakra niya. Nang matanggal ito, madaling nakalakad si Naruto sa tubig. Sinabi ng sage na oras na para turuan si Naruto kung paano kontrolin ang chakra ng Nine Tails. Pero tinihil nila ang training at pumunta na sa hot spring. Habang natutulog si Naruto, lumapit si Abiso at nakilala ang sage bilang si Jiraiya ng Sannin, isang tao na kayang pigilan si Orochimaru. Ibinigay ni Abiso si Naruto kay Jiraiya at sinabi niyang alagaan siya. Samantala sa Kaikyo Castle, tinangka ni Doso patayin si Gaara para makipaglaban kay Sasuke sa finals.
Pero, sobrang tindi ng transformation ni Gaara at natakot si Doso bago siya mamatay. Nanunood sila Baki at Kabuto, tapos pinag-usapan nila ang plano nilang atakihin ang Konoha. Narinig ni Hayate Gecko ang usapan nila, kaya tinangka niyang magtungo sa third Hokage para mag-report. Pero bago pa siya makaalis, pinatay siya ni Baki. Habang nangyayari ito, si Jiraiya ay patuloy na namboboso sa mga babae sa hot spring. Nainis na si Naruto, kaya't ginamit niya ang sexy technique niya para pilitin si Jiraiya na turuan siya. Tumutok si Jiraiya at sinabi sa kanya na ituturo ang summoning technique. Sinabi ni Jiraiya na kailangan gamitin ni Naruto ang red chakra niya para magamit ang teknik na to, kaya't kailangan niya muna ubusin ang regular niyang chakra. Kaya gamit ang Shadow Clone Technique, inubos ni Naruto chakra niya. Pagkatapos, nag-summon si Jiraiya ng isang frog gamit ang summon ng contract scroll. Nang pumirma na si Naruto ng kontrata, sinubukan niyang gamitin ang summoning technique pero isang butete lang ang lumabas. Nahanap naman ng katawan ni Hayate ng mga anbo at nagtataka si Yugao Uzuki kung anong nangyari. Patuloy si Jiraiya sa pamboboso sa mga babaeng nakabikini sa isang waterfall habang si Naruto ay pilit na pinapaghusay ang summoning technique. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, tanging isang maliit na butete ang nasummon ni Naruto. Si Sakura naman, hindi mapakali at patuloy na nag-aalala kay Sasuke. Habang ang third Hokage at ang mga Jonin ay nagtatalakay tungkol sa katawan ni Hayate Gecko na natagpuan malapit sa Kaikyo Castle, pinag-usapan nila si Orochimaru, ngunit hindi nila alam ang mga detalye tungkol sa kanya. Nagpahayag ang Hokage ng tiwala sa mga shinobi na kung sakaling umatake ang Otogakure at Senogakure, magsasama-sama sila at lalaban. Nagpunta si Sakura sa Yamanaka Flowers para bumili ng bulaklak para kay Sasuke at si Ino ang nagbantay ng shop. Nang malaman ni Ino na si Sasuke ang dahilan ng pagpunta ni Sakura, napagpasyahan niyang bisitahin din si Sasuke. Si Sakura naman ay kumuha ng 2 daffodils, isa para kay Sasuke at isa para kay Rock Lee. Habang naglalakad sila, narinig nila si Choji na malakas kumakain. At nakita nila sina Asuma at Shikamaru na kasama siya. Sa kagubatan, nakita si Neji na nagsasanay kay Tenten pero tumamba siya dahil sa sobrang paggamit ng chakra. Kasama rin sa mga nag-e-ensayo si Team Kurenai. Balik sa waterfall, tinihil ni Jiraiya ang pagboboso nang malaman niyang wala na ang mga babae. Sinabi niyang tapos na ang training, ngunit ginamit ni Naruto ang sexy technique para ipagpatuloy pa ito. Sa huling pagsubok ni Naruto, muling lumabas ang butete at iginiit pa niyang gumaganda na dahil may legs na ito. Patuloy na nagsasanay si Naruto sa summoning technique at sa wakas ay nakapag-summon siya ng isang maliit na toad pero agad siyang nawala ng lakas at nahulog sa pagod. Si Jiraiya naman, pinuri ang determinasyon ni Naruto. Samantala, nakipag-usap ang third Hokage kay Anko, sinabing walang makakalaban kay Orochimaru sa Konohagakure. Inisip ni Anko ang fourth Hokage, pero sinabi ng Hokage na patay na ito, kaya sila na lang ang dapat lumaban gamit ang sariling lakas. Ginaising ni Jiraiya si Naruto at nagsama sila sa isang hot spring. At pagkatapos kumain sa Ramen Ichiraku, sinabihan ni Jiraiya si Naruto na kumain na parang huling pagkain na niya ito, at bago pa makapagpasalamat si Naruto, iniwan siya ni Jiraiya at pinabayaran ang pagkain. Pagkatapos, pinayo ni Jiraiya kay Naruto na yakapin ang crush niya, kaya nagmadali si Naruto na yakapin si Sakura, pero binugbog siya nito. Habang nagpapatuloy ang training, inatake ni Jiraiya si Naruto, pinagpag siya, at itinapon sa mataas na bangin para piliting magamit ang kapangyarihan ng Ninetales. Samantala, nagtuturo si Iruka sa klase tungkol sa kasaysayan ng Hokage at pinapakita ang third Hokage sa mga bata. Sinabi ng third Hokage na siya ang pinakamalakas na Hokage at ang mga tao sa bayan, lalo na si Konohamaru, ang kanyang mga mahal sa buhay. Habang nangyayari ito, si Naruto ay pumasok sa kanyang subconscious at nakipag-usap sa Ninetales na nagbigay sa kanya ng chakra upang hindi sila mamatay. Habang pabagsak si Naruto at halos mamatay, nagawa niyang mag-summon ng malaking toad na si Gamabunta. Galit na galit si Gamabunta dahil isang bata ang nag-summon sa kanya at tinanong kung nasaan si Jiraiya. Para tanggapin siya ni Gamabunta bilang Alipors, sinabi nito na kailangan ni Naruto manatili sa likod ng toad buong araw nang hindi nahuhulog. Samantala sa Konoha, naiisip ni Temari ang isang taon na ang nakaraan sa Senogakure nang magtalo sila ni Baki tungkol sa pagbali ng kasunduan sa pagitan ng Konoha at Senogakure. Sa Senogakure, inireport ni Baki sa 4th case cage na ayon sa plano, lahat ay maayos. Habang nagsasanay si Naruto, hindi pa rin tumigil si Gamabunta sa pagtatangkang ihulog siya. Si Jiraiya naman, busy sa kanyang research para sa nobela niya, nag-spy sa mga babaeng nag-e-enjoy sa waterfall. Naglanding si Gamabunta sa waterfall, kaya't natakot ang mga babae at iniwan ang lugar na ikinadismaya ni Jiraiya.
Nahulog si Naruto mula sa likod ng Toad pero para hindi tuluyang matanggal, gumawa siya ng chain ng Shadow Clones para humawak sa Toad. Sa huli, napagod din si Naruto at tuluyan ng nahulog. Bilang gantimpala dahil sa matinding pagsubok, nahulog si Naruto sa dila ni Gamabunta at inamin ng Toad na wala ng ibang tao, simula pa sa 4th Hokage, na nakatagal ng ganito katagal sa kanyang likod. Alam ni Gamabunta na pagod na si Naruto, kaya dinala na lang siya nito sa Konoha Hospital. Kinakatok ni Baki ang pinto ng kwarto nila Kankuro at Temari, galit na galit dahil hindi nila binabantayan si Gaara. Pagpunta sa kwarto ni Gaara, nagulat na lang sila kasi wala siya doon. Si Naruto naman, nagising at nalaman na 3 araw na siyang tulog. At bukas na pala ang finals ng Chunin exams. Si Shikamaru naman, binigyan si Naruto ng fruit basket na originally para kay Choji na na-hospital dahil sa sobrang pagkain, indigestion lang pala. Si Sakura naman, pumunta sa kwarto ni Lee para palitan ng bulaklak na iniwan niya. Habang si Choji, gutom na gutom, kaya si Ino naman, dumating na may dala ring fruit basket para sa kanya. Biglang pumasok si Gaara sa kwarto ni Lee at muntik nang patayin siya habang tulog. Pero mabilis nakialam si Naruto at Shikamaru. Ginamit ni Shikamaru ang shadow imitation technique para hindi makagalaw si Gaara. Habang hindi siya makagalaw, nagsimula si Gaara magkwento tungkol sa buhay niya, may sand demon na si Shukaku na nakasil sa kanya mula pagkabata at ginamit lang siya bilang armas ng kanyang village. Kaya lang, sobrang wild na siya kaya tinangka siyang patayin ng sarili niyang tatay gamit ang mga assassin. Sinabi niya na parang nabigo siya sa misyon ng buhay, kaya't ngayon, nasanay na lang siya manakit ng ibang tao. Nakisimpatya si Naruto dahil meron din siyang demonyo sa loob niya. Sinubukan ni Gaara patayin ang dalawa pero dumating si Guy at sinabihang umalis na siya agad. Wala siyang magawa pero bago umalis, pinanggako niyang papatayin niya silang lahat. Pumunta si Naruto sa entrance ng stadium kung saan may banner na nagsasabing bukas na ang Chunin exams. Pagkatapos ay kumain siya sa Ramen Ichiraku at binigyan siya ni Tuchi at Ayame ng malaking bowl ng ramen bilang suporta dahil laban niya bukas. Samantala, ang dating Ino Shikecho ay nagkakasama sa isang restaurant kung saan tinutokso si Inoichi na may anak siyang babae. Si Choza naman, nag-order pa ng iba at biglang dumating si Shikamaru na nagsabi sa tatay niya na kailangan na nilang umuwi. Si Temari at Kankuro, abala sa paghahanda ng mga armas nila habang si Gaara ay chill lang sa rooftop. Si Neji at Tenten ay nagpa-practice, pati na din si Shino. Kinabukasan, nagkatagpo si Naruto at Hinata sa lugar kung saan nila ginawa ang bell test ng Team 7. Sinabi ni Hinata na baka matalo niya si Neji, at dahil sa mga salita ni Naruto na nag-encourage sa kanya nung laban nila ni Neji, naging mas mabuting tao raw siya. Dahil dito, sinabi ni Naruto na gusto niya ang mga taong tulad ni Hinata. Kaya inanyayahan niya itong manood ng laban niya kay Neji. Habang papunta sila sa stadium, narinig nila ang mga paputok kaya nagmamadali si Naruto. Nakita niya si Konohamaru na nagsabing alam niya ang shortcut papunta sa stadium pero dinala lang siya sa kabilang side ng village. Sabi pa ni Konohamaru na sumakay siya sa mga ball ng daimyo, sinipa ni Naruto ang ball kaya nagkagulo at nagkaroon ng stampede. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, nakarating din si Naruto sa stadium, sakto lang para sa laban niya. Habang naghahanap si Naruto kay Sasuke na hindi pa dumating, nagtataka naman si Shikamaru kung bakit wala din si Doso. Ang mga Anbo ay naghanap din kay Sasuke. Dumating na ang 4th case cage kasama ang kanyang mga bodyguard at sinimulan na ng 3rd Hokage ang huling exam. Ipinahayag ni Genma na ang unang laban ay si Naruto laban kay Neji. Bago magsimula, paulit-ulit na sinabi ni Naruto na matatalo niya si Neji. Nagsimula ang laban at agad nagtapon si Naruto ng ilang kanay. Sinubukan niyang sumugod kay Neji. Pero nakaiwas ito at ginamit ang gentle fist technique at hindi niya nataman ang Tenkeso ni Naruto. Ginamit ni Naruto ang Shadow Clone Technique at sumugod na may mga clones pero mabilis lang silang nawala. Ang tunay na Naruto ay nanatili lang na nakatayo. Sabi ni Neji na ang tadhana ay nakatakda na mula pa sa pagkabata at ang maging Hokage ay para sa mga pinili ng kapalaran. Nainis si Naruto sa mga salitang ito kaya sabi niya hindi siya susuko ng ganon-ganon lang. Piniling gamitin ni Naruto ngayon ang Multiple Shadow Clone Technique. Nag-aalala si Iruka kay Naruto dahil kalaban niya si Neji. Sa labas ng arena, pinatay ni Kabuto ang isang Anbo para magkunwaring siya, para makalusot. Sa laban, ang mga clone ni Naruto ay hindi kayang tamaan si Neji na sa tingin niya ay nataman ng tunay na Naruto, pero palpak din. Ipinaliwanag ni Naruto na may clone siyang Tinabi para pagtuunan ng pansin ni Neji. Sinubukan ulit ni Naruto na atakihin si Neji pero binawi siya ng 8 trigrams bombs revolving heaven.
Nagulat sina Hiyashi at Hinata dahil tanging ang mga mula sa main branch ng Hyuga ang natututo nito. Ipinaliwanag ni Tenten na kayang makita ni Neji halos 360 degrees gamit ang Byakugan at magpalabas ng chakra mula sa katawan niya para paatrasin ang kalaban. Nagready siya para sa 8 Trigram 64 Palms, isang elite move na para lang sa mga pinakamalakas sa main branch ng Hyuga. Sinimulan niyang tamaan ang 64 na chakra points ni Naruto. Lumapit si Genma para tanungin kung tapos na ang laban. Si Kiba ay nag-aalala kay Hinata nang makita siyang umuubo ng dugo. Nagulat si Neji nang makita niyang gising pa si Naruto pagkatapos ng atake. Pakiramdam ni Naruto ay malapit na siyang mawalan ng malay pero naalala ang mga laban ni Lee at Hinata na may malubhang sugat pero nagpatuloy pa rin. Tumayo siya at nagulat si Neji. Tinanong niya si Neji tungkol sa clan ng Hyuga at ang galit nito. Tinanggal ni Neji ang forehead protector at ipinakita ang Joenjutsu ng Hyuga main family, pati na rin ang kwento ng pagkamatay ng ama niya at ang mga nangyari sa branch family. Sabi ni Neji, tapos na ang laban dahil nakatadhana na ang resulta ng laban nila. Habang tumatagal ang laban, nag-aaway si Naruto at Neji tungkol sa kung ang laban ba nila ay nakatadhana na. Pagkatapos, pinabagsak ni Neji si Naruto dahil sa matitinding atake at sinabi sa examiner na dapat nang tapusin ang laban. Pero kahit na na-shut off ang chakra ni Naruto, nakahanap siya ng paraan para gamitin ang chakra ng Nine-Tailed Demon Fox. Pagbalik nila sa laban, mabilis na niyang naiiwasan ang mga atake ni Neji. Nagbanggaan sila at nagkaroon ng malakas na pagsabog sa arena. Pagkatapos ng alikabok, dalawang malalaking butas ang nakita sa lupa. Si Neji ay gumapang palabas ng unang butas at lumapit sa pangalawang butas, tinutokso si Naruto na parang wala ng buhay. Pero surprised yung nakahiga pala ay isang shadow clone at ang tunay na Naruto na nakabaon sa ilalim ay biglang sumulpot at binigyan si Neji ng uppercut na tumama sa panga ni Neji. Dahil dito, hindi na makagalaw si Neji at nagdeklara si Genma na si Naruto ang nanalo sa laban. Si Sakura, na medyo nainggit sa lakas ni Naruto, nagdesisyong maging mas malakas din. Si Asuma, Kurenai, at ang third Hokage ay nagulat nang makita nila na kayang kontrolin ni Naruto ang chakra ng Nine-Tailed Demon Fox kapag gusto niya. Nang dalhin sa mga medical nin si Neji para gamutin ang mga sugat, dumating si Hiyashi Hyuga at humingi ng oras para makipag-usap kay Neji ng mag-isa. Binigay ni Hiyashi ang isang scroll kay Neji at nang mabuksan ito, nakita niyang ang sulat ay mula sa ama niyang si Hisashi. Sa scroll, binanggit ang katotohanan tungkol sa Hyuga affair na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Hindi ayon sa mga elders ang plano na si Hisashi ang mamatay para maprotektahan ang Byakugan, ngunit sinabi ni Hisashi na gusto niyang gawin ito para protektahan ang kanyang kapatid at ang kanilang nayon. Nagbaw si Hiyashi kay Neji at humingi ng tawad. Sinabi naman ni Neji na ang goal niya ngayon ay maging mas malakas. Habang binabati ko si Sasuke dahil sa pagiging late para sa laban nila ni Gaara. Nagdesisyon ng third Hokage na i-disqualify si Sasuke. Pero sinabi ng 4th Cage na maraming leader ng ibang nayon at daimyo ang pumunta sa Konoha para lang mapanood ang laban ni Sasuke at Gaara. Dahil dito, na-postpone muna ang laban ni Sasuke. Si Kankuro ay nakatakdang makipaglaban kay Shino pero nag-withdraw siya at hindi tinuloy ang laban para hindi mabunyag ang gawain ni Keriso sa Konoha. Dahil dito, nanalo si Shino. Pagkatapos, nagsimula ang susunod na laban, Temari vs Shikamaru. Kahit na ayaw niya, nakipaglaban si Shikamaru kay Temari dahil ayaw niyang matalo sa isang babae. Agad niyang inobserbahan ang arena at nagplano. Pero alam ni Temari ang shadow imitation technique ni Shikamaru, kaya't mabilis niyang napansin ang galaw nito at parang naka-adapt na siya. Pero si Shikamaru, ang genius na planner, tinutok lang siya papunta sa tunnel na ginawa ni Naruto sa huling laban. Hinuli ni Shikamaru si Temari gamit ang kanyang anino na dumaan sa tunnel. Mukhang panalo na siya. Pero bigla siyang nagpasya na mag-withdraw. Sabi niya, napagod na siya at ubos ang chakra niya sa pagdakip kay Temari. Inamin niya na kung ipagpatuloy pa niya ang laban, magiging ekstrang trabaho lang. Matapos ang laban ni Shikamaru at Temari, pinag-usapan ng mga tao ang strategy at skill ni Shikamaru. Sabi ni Asuma, taglay niya ang pinaka-importanteng katangian ng isang chunin, alam kung kailan umatras para hindi masaktan o ipahamak ang sarili dahil lang sa pride. Habang hinihintay ang laban ni Sasuke at Gaara, naglagay ng time limit ang third Hokage para dumating si Sasuke. Dumating si Might Guy at Rock Lee sa gate. Kahit sugatan pa si Lee, determinado siyang panoorin ang natitirang laban. Sa huling segundo, dumating si Sasuke kasama si Kakashi. Agad siyang sinalubong ni Naruto at sinabi na natalo niya si Neji. Samantala, papunta na si Gaara sa arena pero may dalawang ninja na nagtangkang day-in ang laban. Walang kabog-abog, pinatay sila ni Gaara.
Nakita ito ni Naruto at Shikamaru, kaya sobrang nag-alala sila para sa buhay ni Sasuke. Habang nagsisimula ang laban ni Sasuke at Gaara, humingi ng pasensya si Kakashi kay Sakura dahil sa late niyang pagdating. Binanggit niya kay Guy ang maraming anbo sa stadium at ang posibilidad ng biglaang pag-atake sa Konoha. Napagtanto ni Naruto kung gaano kapanganib si Gaara at tanging si Sasuke lang ang makakasatisfy sa bloodlust nito ngayon. Sa laban, sinimulan ni Sasuke ang atake kay Gaara ng sobrang bilis na kahit ang Shield of Sand ay hindi nakasabay. Ang estilo niya ay parang kay Lee. Kaya nagtaka ang lahat. Ipinaliwanag ni Kakashi na ginamit niya ang Sharingan para matutunan ang taijutsu ni Lee at tinuruan si Sasuke nitong nakaraang buwan para makuha ang parehong bilis. Alam ni Lee na hindi sapat ang bilis para talunin si Gaara, pero sabi ni Guy, mukhang may mas malalim na plano si Sasuke. Dahil tuloy-tuloy ang mga atake, napilitan si Gaara na magtago sa isang Sand Shield na Hugis Sphere para mag-transform. Hindi ito nabutas ni Sasuke gamit ang bilis niya, at napaisip sina Naruto at Shikamaru na kung magpatuloy pa ang laban, baka mamatay si Sasuke. Nagmadali silang umakyat para sabihin ito kay Kakashi. Pero kalmado lang si Kakashi at sinabi sa kanila na huwag mag-alala, may magandang dahilan kung bakit sila na late. Habang nasa loob ng Sand Shield si Gaara at hindi makagalaw, si Sasuke naman ay hindi ito mabutas. Kaya naisip niyang gamitin ang bagong teknik niya, ang Chidori. Sa lakas nito, nabutas ni Sasuke ang shield ni Gaara, napigilan ang transformation nito, at naging pangalawang tao na nakasakit kay Gaara. Biglang gumamit si Kabuto Yakushi ng Genjutsu para patulugin ang audience, hudyat ng pagsisimula ng pag-atake sa Konoha.